Pala si Rhea, isang Bicolana. Tara, samahan niyo ako ngayong araw. Maaga nga pala kaming gumising ngayon kasi itatanim namin tong tirang punla. Madami kasing nakain ng kohol banda dun sa dulo. Kaya tatanim na lang namin tong tira doon. Hapon pa namin to kinuha sa baba para kinabukasan ready na papunta dun sa kabila. Medyo malayo nga din pala tong pinuntahan namin, pero tingnan mo namang tong dalawa, sunod ng sunod sa akin kung saan ako pupunta. Hinakot na din pala namin yan kung saan namin itatanim. Kitang-kita mo nga pala dyan yung mga walang tanim. Yan yung kinainan ng kohol. Kaya pagkatapos niya, naghulip na din kami. Madami pa sanang kulang na punla pero wala na. Yan na lang yung natira. Konti na lang. Kaya hindi nga nataniman lahat. At lumipat na din nga kami dun sa kabila. Kasi nga madami ding nakain ng kohol dito. Malapit din yung punla dito. Kaya dito na lang din kami nagtanim. Kita mo naman tong dalawa, mukhang nag-e-enjoy nga dito, nahulog pa. Pagka-uwi nga namin ay nag-prepare na din kami ng almusal. Nagsangag lang kami at nagpritong itlog sa katuyo. Pagkaluto nga niyan ay kumain na din kami agad. Tara, kain tayo. Nagugutom na din kasi kami niyan. Nakakamiss din talaga kumain ng ganito, lalo't pat Pinay tayo, mahihilig tayo sa ganitong klase ng almusal. Tapos nga kaming kumain, nagpahinga lang kami at nag-grass cutter na din ako. Naputol ko pa nga tong talong, di ko naman sinasadya yan. Mahigit 1 oras nga pala akong nag-grass cutter dyan, kaya makikita mo talagang malinis na dito sa likod. Nung natapos nga ako mag-grass cutter dyan, kumuha na din ako dyan ng okra sa mga pananim. At kumuha na din dyan ako ng sitaw, tsaka talong, tsaka ampalaya. May mga tanim din kasi ako dito sa paligid. Malaking tulong nga din ito at di ko na kailangan bumili pa sa palengke. Bawas gastusin na din. Kumuha na nga din pala ako dyan ng sili sa harap. Kasi nga magluluto ako ngayon ng pakbet. Ewan ko ba, mahilig talaga ako sa maanghang, kaya gusto ko laging may sili yung niluluto, kahit di naman pwede. Pagkatapos nga, hiniwa ko na yan at hinugasan. Nagisa na rin ako pagkatapos nyan. Dito na nga lang pala ako nagluto sa kahoy. Dami kasing kahoy dito sa paligid, sayang naman. Nilagyan ko na pala yan ng bagoong. Pagkatapos, sinunod ko na tong kalabasa at nilagyan ko ng tubig. Lagay na nga din ako dyan ng nor, tsaka paminta. Pangpaalat ko nga dyan ay toyo na lang. Pagkakulungan niya, ay sinunod ko na din tong sitaw at talong. Minekos-mekos ko na nga yan para madurog. Charot! Lagay ko na nga din pala dyan yung okra tsaka ampalaya, sile, para magsama-sama na sila. Sana all! Ang inaantay ko nga yun maluto. Nagupit na lang muna ako dito ng dahon ng saging. Pakanta-kanta pa nga ako dyan, nakala mo naman talaga marunong. Ilang minuto nga yung nakalipas at tinango ko na to. Nag-ihaw nga lang kami dyan ng isang tilapia kasi kaming dalawa lang naman yung kakain. Wala din pala dyan silalab ng sausawan, toyo mansi. Tamang-tama yan para sa inihaw na tilapia. Hinango ko na din pala yan kasi luto na. Nagsandok na din pala ako ng gulay dyan kasi kakain na kaming dalawa. Pang kumakain nga kami, nagkikwentuhan kami dyan. Naaalala ko kasi hindi siya kumakain ng okra. Sabi ko nga itry niya lang ng itry. Sa awa nga ng Diyos na gustuhan niya. Kaya ganyan yung tingin ko sa kanya kasi natutuwa ako at kumakain na siya ng okra. Binilisan na nga namin kumain dyan at parang uulan na. Bigla kasing dumilim yung kalangitan. Yun lang, tapos na. Bye-bye!